Maraming beses ko nang itinanong sa mga alapaap kung paanong araw-araw ay may kinakailangang may magtiis. Ngunit alam kong bago ko pa man lubusang maintindihan, isang katotohanan na agad ang gumising sa akin. Hindi patas ang mundo. Kinakailangang may nasa laylayan upang may makapanatili sa tugatog. Ngunit hindi nangangahulugang habang buhay ang pamamalagi nila sa ibaba. Dahil kahit ang pinakamatagal ay mayroong hangganan. Walang permanenteng pagkakadapa. Walang tiyak na pagkakakamit. Lahat ay kabahagi lamang ng isang habang buhay na pansamantala. Sa pusod ng Maynila, sa gitna ng lungsod na tila laging gising, natagpuan namin ang iba't ibang kwentong hinabi, hindi ng pagkakataon kundi ng pagpili. Kwentong isinalaysay gamit ang mga karanasang hindi man nila ginustong damhin, ngunit ay kinakailangang tahaking. Kwentong bihirang marinig, ngunit kailangang maulinigan ng marami. Tunghayan natin ang kwento ng 3 taong produkto ng tunay na buhay ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Magsisimula ang unang yugto ng aming dokumentaryo sa kwento ni April. 21 anyos na rumarakit sa palengke bilang tigabenta ng mga sigarilyo. Sa murang edad ay tinaya niya ang kanyang kinabukasan hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa mga mahal sa buhay. Sa isang sulok ng palengke, sa pagitan ng amoy ng bagong katay na hayop, ng sigaw ng mga tinderang parang orasyong inuusal sa araw-araw, naroon siya. May pares ng mga matang kung tutuusin ay mas seryoso at malamlam kaysa kanyang edad. Ang hawak niya ay hindi lapis at papel. Ang laban niya ay hindi sa paaralan, kundi sa buhay. Gaano katagal na po kayong nagtatrabaho dito sa palengke? Since 2017. 2017. Walong taon na, no? Nung pumasok kayo dito, wala na talaga kayo, di na talaga kayo nag-aaral or Stop lang. Stop. Kasi nabubuli ako dito. bakit po kayo napupuno? Wala. Kasi dahil sa parang yung sasagot ka lang tapos parang pag mali, parang bubuling nila. Kasi abangan ka nila sa gate. Saan po kayo nag-aaral? Pinagbuhatan high school. Ano po yung last na grade na Grade 9. grade? Pero ang kalahati lang yung taon niya. Tila ay ipinaglihis sa tapang. Dahil sa kanyang murang edad ay nagawa niyang makipagsabayan sa iba't ibang uri ng tao na nakakasalamuhan niya sa lugar na kinagisnan. April Ann Dizon ang kanyang ngalan. Kilala ng marami bilang April o Ben. Bukod sa pagtitinda ng mga sigarilyo o tak-tak kung tawagin ng mga tao sa palengke, ay may iba pa siyang sideline pandagdag sa pangangailangan nilang pamilya. Di ba po naabutan namin kayo ganyan yung parang trabaho niyo? May iba pa kayong sideline dito sa palengke? Naglilinis po ng pwesto sa araw po yan. Ano yun? Parang na permanent na? Hindi, sideline lang yun. Side Kung sino lang yung gustong magpalinis, yun lang. Pag wala yung tagalinis nila, tinatawag kami. Yung mga kilalang namin dyan, kababuyan. Magkano naman yung pasweldo sa'yo doon? 250. 250. Isang ganyan Isang lang, pwesto lang. stall. O isang lang. So, paano mo nililinis yan? Tubig? Tubig, sabon. Hugasan mo yung mga tray. Yung pinaglalagyan ng tinda nila. Sa tagal mo nagtatrabaho dito, hindi ka ba nagsasawa paulit-ulit, araw-araw, ganyan, taktak na taktak? Hindi naman. Kasi sa araw-araw ka naman nag-iikot yan, madami ka naman nakakasalamuha Araw-araw. Kasi parang doon sa babuyan, parang nadami kang kaibigan. Doon talaga nakatambay kasi. Doon ka, like buong araw, So, ilang dito beses lang- ka umiikot doon. Ano yung pinakamahirap na gawain dito sa trabaho niyo? Yung mahuhuli ka. Yun talaga. Kailangan talaga maingat ka sa oras. Lalo na kapag di mo alam na nandiyan na yung huli.
Mahuhuli ka na lang nila agad. Wala ka ng punan. May mga oras ba na hindi mo ine-expect na may nanguhuli, gano'n? Oo, Hindi sila sumusunod sa oras ng huli nila. Oo, meron talagang ganun. Since nabanggit mo kung ano yung pinakamahirap na gawain dito, ano naman yung pinaka nadadalian ka? Parang sanay na sanay ka lang gawin dito. Magpautang ka lang na magpautang. kahit hindi ka na umikot, pag dumating na yung oras, maniningil ka na lang. Ayun na yung tubo mo. Ano, walang patong yun, kagaya ng 5-6? Wala, kung ilan yung presyo niya, 11, ganun lang din sisingilin nyo. Katulad kanina, di ba may umuutang sa akin kanina? Mamayang gabi, sisingilin ko na yung lahat. Kasi may benta na siya nun. Oo. Magkano po usually yung kinikita nyo sa isang araw? Pag malakas, tapos kapag mahina? Mahina na po yung 1,000. May na. Lalaka na rin pala. 1,000 ka din isang araw. Paano pag malakas? 1,500, ganun. Malakas. Pero ano na yun, magtitinda ka ng alas 12 ng tanghali, uuwi ka ng alas 12 ng gabi. Yun lang. Kasi oras Parang lang yung 24 hours makakain. talaga. Oo. May pahinga na yun. Tapos puro pautang nga lang, dito sa palengke. Pero, yung mga nangungutang naman, nababayaran naman nila. Yung iba hindi. Yung iba hindi. Sila pa nga galit pag sisingilin sila eh. Paano yun? E di, bawas sa kita mo. O paano? Hindi na yun, mababawi mo yun sa kita mo. Pero marami ka namang suki. Lahat ng nandito, suki namin yun lahat. Lahat naman yung kumukuha sa amin. Panganay sa 5 magkakapatid si April at siya rin ang tumutulong sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga kapatid niya. Ang kanyang ina ay OFW naman sa Dubai, ngunit walang permanenteng trabaho. Samantala, ang kanyang ama ay mayroon ng ibang pamilya. Sa pagitan ng tanong na iyon ay naroon ang isang damdaming hindi madaling saluhin. Pananagutan sa murang edad. Pagkakait sa sarili ng mga bagay na minsan lang daraanan. Ang kabataan, pagkakataon, at pag-asa. Pero sa kanyang paningin, hindi siya ang bida ng sariling kwento. Para sa kanya, mas mahalaga ang gutom ng kapatid kaysa sa sarili niyang pangarap. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, ay gusto pa rin daw niyang bumalik sa paaralan upang tumuloy ng sekundarya. Wala po kayong balak na bumalik po sa palengke? Babalik po kasi hindi na ako tinanggap kasi may tattoo na ako. Bawal na daw. Bawal na daw. Nag-try po kayo na mag-apply sa ibang school? 2 school lang, San Miguel, sa May Sagad. Hindi na po. Hindi na. Parehong hindi na. Yun yung same na dahilan. So, paano po kayo, bukod sa may sinusuportahan po kayo, kayo po talaga yung nag-decide na dito sa palengke na magtrabaho? Opo. Dito po kasi yung buhay ko dito. Dito po yung buhay ko. Dito ako magkakapera kapag pupunta ako dito. May kapatid ka pa ba? Opo, 4. 4 kayo. Pang ilan? Hindi, 5. 5 kayo. 5. Ako yung panganay. Ikaw yung panganay? Sa 5 na yun, may nag-aral pa. Wala na, lahat na-stop din. Kasi may asawa na silang 3. Yung bunso, wala pa. May asawa, di ba ikaw ang pinakamatanda? Paano yun? Parang bata? 19, 18, ganun. Magkasunod na sila. Pareho sila may asawa. Tapos yung pangatlo may asawa din. May anak na o asawa lang? May anak na. Para sila? 3 sila. Merong mga anak. Mga maliliit pa. Di ka naman ba against? Tapos ikaw panganay, yung mga kapatid mo na. Binubuhay lang nila yung sarili nila. Pero yung binubuhay ko lang, yung lola ko pati yung tito ko. So, sari-sarili na sila na bahala Oo. sa anak. Kumbaga sa kuryente, sa tubig, hati-hati. Pero sa isang bahay lang kayo nakatira. Oo, sa isang bahay. May mga naipundar ka ba na gamit yung Cellphone lang, ganun, yung mga binibili lang sa Shopee, ganun. Mga gamit-gamit lang sa bahay. Ito medyo personal na tanong to, okay lang ba yan? Kasi yung subject namin, gender and society. So, sa mga kasarian, ganon. May na-encounter ka na ba na parang nahihirapan ka kasi iba yung tingin ng tao sa'yo? Oo. Parang, may example ka ba na pwedeng ibigay? Kung okay lang naman tayo. Anong example? Ako, kunwari, kasi yung tinatawag ka sa
yung mga hindi kaaya-ayang tawag, ganun. Tapos, yung hindi ka tinatrato ng tama kasi iba yung tingin nila sa'yo Minsan dito sa palengke. sa palengke. Minsan, ganun na nga yung tingin nila. Kumbaga parang ganun, ganyan yun eh. Ayan yan. Huwag yung pinagpapapansin niya, hindi yan pwede sumama sa atin, ganun. Kumbaga sila, lalaki sila eh. So, iba yung hindi ka nila tinatanggap. Oo, minsan ganun. Ano sa tingin mo dun sa sitwasyon na yun, di ba? Kailangan magbago ng ganun, no? Ang hirap niyan. Mahirap nga, no? Kasi minsan makikita yung isip ng mga tao, parang katanggap yung mga ganun bagay. Bukas palad niyang tanggap ang kalagayang meron siya ngayon, walang araw na hindi niya hiniling na sana'y hindi habang buhay silang nasa ganitong posisyon. Natuto niyang mahalin ang lugar na ito kung saan natutunan niya ang ideya ng malasakit at pagtutulungan sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Ano pong name nyo? Minsan. Kaano-ano po kayo ni Pepe? Kaibigan. Magkaibigan kami dito sa palengke. Ano pong, kamusta po si April bilang kaibigan dito sa palengke? Yan eh. Oo, di kami close na yun. Ito sila close, oh. Hindi, mabait naman yan, saka masipag. Masipag yan magtaktak ng sigarilyo. Kayo po yung palaging kasama ni April dito? Hindi, minsan lang, nandito siya, tumatambay. Minsan wala din. Ano po masabi nyo kay April? Nahingala ka na ako. Nahingala ba? Hindi naman. Tahimik nga yan eh. Ang tayo Tak-tak. Ha? Tak-tak. Oo, sa taktak, pero sa bunga nga, tahimik naman yan. may message po kayo kay April. Ay, April, tipagan mo lang. Laban lang ng laban. Ganun talaga. Salamat po. Tapos po ano po masasabi niyo sa mga katulad ni April po na nagtatak-tak po? Ganun talaga. Sipagan nyo lang. Pagka balang araw, makakaraos din tayo. Pera. May pwede tayo super. Oo. Makaka-test ka na. Salamat po. Ayan na po. Thank you po. Dapat pala ikaw yung Sadlak man sa hamon ng kahirapan, ni kailanman ay hindi niya naisip na talikuran ang mga responsibilidad na kung tutuusin ay hindi niya naman dapat nabuhatin. Ngunit para sa musmos, hindi mapapakain ng katamaran at reklamo ang pamilya. Kaya ganoon na lang kung gaano magpursigi. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng aming panayam, ay hindi niya maiwasang maging emosyonal nang mabanggit ang relasyon niya sa kanyang ina. Yung sa naman, kaibahan ng buhay mo noon, nag-aaral. Paano yung buhay mo na nag-aaral ka na ngayon nagtatrabaho? Parang mas madali noon. Kasi lahat ng kailangan mo nandiyan na eh. Kasi yung magulang mo na sinusuportahan ka pa. Ngayon, kailangan mo nang tumayo yung sarili mong pahay. Yung tipong gusto mo na minsan di mo na magtinda pero kailangan magtinda kasi kailangan nyo kumain. Kailangan nyo may bayaran kayo. Ganun. Kung nagpapadalo naman yung magulang mo, anong sabi nila na nagtatrabaho ka? Hindi ako binibigyan nun. Mga kapatid ko lang. Bakit? Kasi Ano yun? Kasi may anak sila. may anak sila, ganun. May anak yung anak niya. Kumbaga anak kasi ako sa una. Anak sila sa Tapos sila lang binibigyan. Hindi ba nakakasama ng loob yun? Kasi anak ka rin naman nila. Nakakasama yun pero okay lang. Kasi may sarili ka naman ng pinagkakitaan. Siramdam mo na lang. Paano nakakasurvive yung mama mo sa ibang bansa kung wala pala siyang trabaho doon? Hindi na lang siya umuwi dito sa Pilipinas. Ewan ko, minsan sabi niya sumusideline daw siya eh. Kaya na may pinapadala siya sa amin. Ngayon, yung pera na iipon niya, pinapautang niya doon. Dito sa Pilipinas. Tapos yung mga anak ko, yung mga anak niya yung naniningil. Sa kanila lang, panggas lang nila. Wala ka na rin doon. Wala. Hindi nila ako binibigyan. Sa edukasyon naman, sa tingin mo, kasi usually, may argument ngayon na diskarte o diploma. Ano sa tingin mo yung mas mahalaga doon? Diskarte. Diskarte.